So, hi guys! Good evening! I'm back with another POV. This time, pag-uusapan natin itong sinasabi ni Doc Love mismo na di umano ay si Beyonce ay siya mismo ang nakakakita sa sinasabi nating resibo. Ang hindi malinaw kung anong klaseng resibo ba ang nakita ni Beyonce. Ay nako po, habang tumatagal, mas lalong tumitindi at umiinit ang mga usapin dito sa nangyayari sa EDSA. Diba? So, ngayon ay naging palaisipan para sa ating lahat kung ano ba ang mga resibo-resibo na sinasabi ni Beyonce or ni Doc Love mismo sa live niya. Di ko lang sigurado kung sinong kausap niya, si Beyonce ba mismo or magulang ni Beyonce. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal niyo sa aming mga Kalingap reactors. So, kayo, kumusta mga EDSA fans? Sigurado mabigat sa pakiramdam, lalong-lalo na after yung napanood ang Boom Radio, ano ba yun, yung kung saan ay guest si Kalinga Pido kasama ni Kuya Val, ay doon ay punong-puno na naman ng emosyon at talaga namang hindi na naman natin maiiwasan na mararamdaman na nasaktan si Beyonce sa nangyayari ngayon. Anyways, itong sinasabi ni Doc Love na Kisho ay merong resibo daw na hawak si Beyonce. Ang di malinaw kung ano bang klaseng resibo ito. Sa tingin nyo guys, ano bang resibo ito? Sa pagkakataong ito, sigurado ako na si Doc Love ay hindi lang to puro exage lang or hindi lang to puro mima lang. Feeling ko may katotohanan ang sinasabi niya dito na merong resibo. Ang hindi lang malinaw kung ano ba ang resibo na sinasabi nila. Kayo, may clue ba? Anyways, nakakaloka talaga dahil hindi to matitigil sigurado ako hanggat hindi magkakalabasan kung ano ba ang tunay na rason kung bakit nahinto ang EDSA. Maraming nasaktan, maraming umiyak, maraming naguguluhan na hanggang ngayon ay patuloy na naghahanap ng rason or sagot para di umano iyon daw yung magiging susi para makamove on na at tuluyan ng matanggap. Kailangan lang ng matinding or kailangan lang ng closure or kailangan lang ng rason. Talaga ba? So kapag sabihin may ganito, may ganyan, di ba dagdag sakit yon? Hindi ba pwedeng tanggapin na lang natin yung desisyon ni Beyonce na tama na, masakit na, sobra na, and she needs time, she needs space, and gusto niya munang kalmado lang. And nirerespeto ni Kalinga Pido yung desisyon na yon, also with Kalinga Prab and Kuya Val and the rest, 'di ba? Pero sigurado ako maraming nasaktan at tinabigla at hindi pa tanggap totally. At ngayon, masyadong agresibo ang mga fans at gusto nilang alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Dahil kung sa mismong bashing lang ang usapin, hindi yun. Kung kisyo sa mga one-sided fans, nababaw pa din kasi sa Sokmed kasi, sa 2 years na samahan nila, yung mga ganitong issue, basher, one-sided fans, may masabi dito, may masabi dyan, normal lang yan kumbaga prepared na si Beyonce dyan so pakiramdam ko talaga may mas malalim pang rason. Ang hindi ko lang matukoy kung ano nga ba, kung gaano ba ito kalalim talaga, pero nakakalungkot lang kasi hindi natin inaasahan na ganito yung kalalabasan ng EDSA. Kasi sinabi ni Beyonce, totoo niyang minahal si Kalinga Pido, at si Kalinga Pido naman, nung napakinggan natin yung sinasabi niya, ay nag-effort siya, mahal niya si Beyonce. So anong kulang para hindi sila tuluyang mag-commit? 'Di ba? Anong kulang, bakit humantong sila sa ganito? Kulang ba sila ng follow-up? Kulang ng communication? Kulang ng open communication? Sigurado andon yung kulang sila sa basta I believe na pagkatapos ng nangyaring ito, mas lalo nilang ma-realize at mas lalo nilang maiisip kung ano ba talaga at gaano ba kaimportante ang bawat isa sa kanila. At sigurado, kung mararamdaman nila yon at hindi pa mawawala yung pagmamahal na yon, ay gura
dumadamoves na kayo, 'di ba? Kasi parehas naman pala kayong nagmamahalan eh. Pero may something, yun na nga ni, may something. So ano kaya ang something na ito? So sabi nga ni Doc ay resibo, ay hawak na ang resibo. Ayun, papakinggan natin sandali, ito yon. At saka yung sasabihin ni, gusto ko ng ebidensya. Pambihira. Yung taong kaharap mo, siya na nagsabi sa'yo. May ebidensya ako. Nakita ko. Mismo. Pinasa sa akin. Hindi, nakita talaga. Nakita. Nakita daw. May mga Daw lang tayo kasi wala man tayo, hindi mo lang tayo doon. Tsaka may mga picture daw. Oo. Daw. Oh, daw. Yung sabi ni Beyonce. Oh. Tapos, sasabihin, ay hindi yan ebidensya. Ano yan? Ginagawa mong bubo yung bata na kausap mo. Yeah. At saka yung sasabihin ni, gusto ko ng ebidensya. Pambihira. Yung taong kaharap mo, siya na nagsabi sa'yo. May ebidensya ako. Nakita ko. Mismo. Pinasa sa akin. Hindi, nakita talaga. Nakita. Nakita daw. May mga Daw lang tayo kasi wala man tayo, hindi mo lang tayo doon. Tsaka may mga picture daw. Oo. Daw. Oh, daw. Yung sabi ni Beyonce. Oh. Tapos, sasabihin, ay hindi yan ebidensya. Ano yan? Ginagawa mong bubo yung bata na kausap mo. Yeah. O, di ba? Nakakaintriga, mapapaisip ka talaga. Ay, Diyos ko po. Pero para sa akin naman, di bali na kung ano man yung rason na yon. I have something in mind, pero syempre hindi ko rin sasabihin kung ano man yon. Kasi baka it's a prank lang din ako. Baka mali din yung iniisip ko, di ba? So, mas mabuti na lang yung hayaan na lang natin ang panahon ng magsasabi na ito talaga yung tunay na dahilan. Time will tell. And let's see. Diba? And I believe naman this is not really a third party kung tawagin. Malay natin kung ano ba talaga ang mga bagay-bagay na yon. So, feeling ko naman parang dahil meron silang parehas na pagmamahal sa isa't isa, pwede pa talagang maayos. Pero as of now, hindi pa pwede siguro kasi parehas pang mainit ang parehas pang mataas ang emosyon, mainit pa ang mga nangyayari. So, I think it's good for both of them na they'll give time and tsaka na lang sila mag-uusap kapag medyo humupa na ang mga issue. Pero kailan ito huhupa kung hindi tayo bigyan agad ng sagot kung paano nangyari ang lahat ng ito. Lahat ng mga nasasaktan ngayon ay talaga namang naghahanap ng rason kung bakit hindi na lang sila makontinto na tama na. Ibigay na lang natin yung peace of mind sa kanila. Ibigay na lang natin sa kanila yung respeto na hayaan muna natin silang mag-heal, hayaan muna natin silang mag-isip-isip, 'di ba? Pero para sa akin, malalaman natin yan kung ano man yun. Hindi rin naman ako nagmamadali. Baka si Doc mismo ang maglapag ng kung ano mga resibo kasi binuksan niya yung mga bagay-bagay na yon. So parang may alam siya kung ano man yung kung anong mga bagay-bagay na yon. But hopefully kung ano man yon kung 'di ba, manatiling pribado na lang at sila na lang mismo ang mag-aayos dahil pakiramdam ko may malaking kumbaga malaki pa yung chance na maayos pa talaga nila ito. Kailangan lang na mag-usap, open heart to heart talk at maging totoo sa sarili para sa isa't isa at magiging totoo din sa kanilang mga nararamdaman kung ano ba talaga. Pero kung sakali man na pagdating ng mga ilang buwan or ilang linggo tapos wala na talaga, it's over, well, I think kailangan na nating tanggapin yon kahit masakit. Pero ayun, let's support them individually and
isipin na lang natin na malaking bahagi sila para sa isa't isa, naging malaking bahagi din sila sa buhay natin, and titingnan na lang natin yung mga magagandang nagawa nila para sa isa't isa. I believe, lagi kong sinasabi na they became a blessing naman para sa kanilang mga pamilya, lalo na para kay Kalinga Pido sa career niya, and of course sa pamilya ni Viancy. So it's a win-win situation, wala naman masyadong lugi. Medyo masakit lang na si Viancy ay nararamdaman niya yung ganito, nahulog siya, mahal din naman ni Kalinga Pido, di ba? Because they said, I love you too. So may pagmamahal, pero anong kulang? So I hope na later on ay marirealize nila yan, at the same time, mabigyan nila ng kasagutan mismo ang mga sarili nila kung ano ba talaga ang tunay nilang nararamdaman, para mas malinaw na rin sa ating lahat kung ano ba talaga ang meron sa dalawa. Ano lang yun, kung mahal, hindi mahal. Kung wala, move on. 'Di ba? Ganun talaga. May mga pinagtagpo pero hindi tinadhana, 'di ba? Hanggang diyan na lang talaga yung binigay ni Lord na pagsasamahan nyo. So, let's all respect, 'di ba? Viancy's decision na lang. So maraming salamat po guys sa inyong panonood, and syempre comment down below kung ano masasabi nyo sa mga pasapasabog ni Doc Love na ganyan, na di umano may nakita, may resibo, so on and so forth. Let's wait and see.